Naglabas na nga ng desisyon ang Korte, ang Muntinlupa RTC, hinggil doon sa inihain na reklam na writ of habeas data ni Bossing Vic Sotto sa direktor na si Daryl Yap. May partial na na agreement doon pagdating sa writ of habeas data, at ito nga yung detalye tungkol dyan sa report na ito. Pinabubura na! Yan ang utos ng Muntinlupa RTC Branch 205 sa direktor na si Daryl Yap. Sa inilabas sa 20-page decision ni Presiding Judge Lizelle A. Akyatan, kailangan ng burahin ni Daryl Yap ang 20-second promotional video ng kanyang upcoming movie kung saan tinawag na rapist ng aktor na si Vic Sotto. Good news ito para sa kanyang kampo. Good news siya dahil hiniling talaga namin na ipatanggal ng korte yung teaser video, promo materials at iba pang mga postings ni Mr. Daryl Yap. Nag-post na rin ng kanyang statement ang misis na si Pauline Luna na isa sa mga witness ng inihaing writ of habeas data. Pinaalalahanan na rin niya ang lahat na maging mindful at responsable sa pag-post at share ng malisyosong mga content. October 2024 nang unang ipahayag ng direktor ang pagbuo niya sa pelikula. December 31 naman ang kumpirmahin ni Yap sa kanyang Facebook page na kasama ang TVJ sa ginagawa niyang pelikula. At January 1 o bagong taon, doon niya ipinalabas ang nasabing mapanira na teaser ng kanyang upcoming Pepsi Paloma movie na balak niya ipalabas sa Pebrero ngayong taon. Bagay na pinayagan pa rin ng korte. Hindi naman namin hiniling na huwag ipalabas yung pelikula. Ang nilagay namin sa aming petisyon ay huwag gamitin ang personal information at sensitive personal information. Sabihin ang pangalan ni Mr. Vic Sotto at anumang kaugnayan niya sa nasabing kaso sa teaser video, promo materials at sa film. At ito naman ay granted ng hukuman. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Nagkaroon ng mediation ng korte, isang proseso kung saan susubukang magkaareglong dalawang kampo, pero hindi raw bukas dito si Vic Sotto. Tinanggihan ni Vic, hindi siya willing to enter into any settlement. Nasa katotohanan ang panig niya. Wala pang sagot si Daryl Yap sa bagong development. Ngayong linggo naman, inaasahan ang formal niyang sagot sa 19 counts of cyber libel na inihain ni Vic Sotto laban sa kanya.